Uminit ang mga pangyayari sa Southampton, ang lungsod kung saan si Henry Nowak ay brutal na pinatay ng isang lalaking Sikh na pinayagang magdala ng kutsilyo dahil sa reliyosong exemption na hindi rin ikinatuwa ng mga Sikh. At iminungkahi ko sa kanila, takusang loob nilang isuko ang kahilingan na magdala ng kirpan dahil ang mga makabayan, sawang-sawa na sila. Hindi ito laban sa komunidad ng Sikh o komunidad ng Hindu. Napagdesisyonan nila na kung gusto mong bumuo ng isang matatag na lipunan, kailangan may isang batas para sa lahat. Bilang Briton, kailangan mong sundin ang batas ng Britanya, walang exemption. Sa pagkakataong ito, sang-ayon ako kay Muhammad Hijab. Tuwang-tuwa siya rito. Tingnan mo. Ang katotohanan na pinapayagan ng mga Sikh na magdala ng kutsilyo sa UK ay hindi makatwiran at isang halimbawa ng diskriminasyon sa batas. Darating ang panahon na ipagbabawal ang halal na pagkatay na hindi rin makatwiran at halimbawa ng diskriminasyon sa batas. Kung bawal nang ipatugtog ng malakas ng mga Muslim ang mga sigaw ng Allahu Akbar na tinatawag nilang Adan sa loudspeaker, nag-apply ulit sila sa Sydney. Kaya hindi talaga sila matututo. Pero nandyan tayo sa ganyang sitwasyon na yun. Bago ko ipakita ang nangyayari sa Southampton, panuurin muna natin ang kakaibang video ni Keir Starmer na bihirang magbigay pahayag kapag puti ang biktima. Sinasabi nito na may nagbabago talaga. Sa tingin ko, malapit na tayo sa Southport style na mga kaguluhan. Pakinggan ninyo siya. Si Henry Nowak ay isang mabait, maalalahanin at labis na minamahal na binata. Paano mo nalaman? At palagi siyang nagsasalita ng ganito. Palagi siyang parang robot kung magsalita. Nagpapakita siya ng kaseryosohan, pero parang wala naman siyang pakialam. Sa totoo lang, hindi ako magugulat kung isa siyang sociopath. Parang wala siyang pakialam o emosyon, kaya siguro parang robot siya magsalita. Mukha siyang seryoso, pero hindi ko alam kung ano nangyayari sa isip niya. Isa siyang robot. Sa tingin ko, robot siya o kaya sociopath. Ito ay naging masakit na pagkawala para sa kanyang mga magulang, pamilya at lahat na nakakakilala sa kanya. At nakita ko na ang footage mula sa bodycam. Nakakayanig ito. At kailangan kong sabihin, bilang isang ama ng isang 17 taong gulang na lalaki, ako'y nasusuka. Ang mga Jonas ay nagbalik. Tama lang na tinitingnan ito ng IOPC. Malinaw na may mga seryosong tanong na kailangan sagutin, lalo na kung paano nakaapekto ang mga paratang ng rasismo sa naging desisyon dito. Pero ang iniisip ko, at sigurado akong iniisip din ng lahat sa bansa, ay para sa pamilya ni Henry. Ninakaw ang kanyang buhay. Ninakaw ang kanyang buhay. At natural lang na sila ay labis na nagdadalamhati. Tumahimik ka. Dahil dito siya nagbibigay ng talumpate. Ngayon ipapakita ko kung ano ang totoong talumpate. Kaya si Tommy Robinson, at halatang takot siya. Lahat ng ito, ang mga elitista sa politika, ang mga nasa mataas na posisyon, parehong kaliwa at kanan, maliban kay Rastor, sa tingin ko, lahat sila ay natatakot dito dahil alam nilang nag-aalala sila na baka ito na ang simula ng pagsabog. Hindi natin alam. Hindi natin alam, pero mukhang doon na nga. Kaya pakinggan ang talumpate ni Tommy Robinson. Magaling at hindi ka nanahimik. Magaling at lumabas ka. Pagpatay kay Henry. 20 taon ko nang pinag-uusapan to. Sabi ko, magiging biktima ka ng gang na nananarjet dahil sa lahi, mga Pakistani Muslim ang mambubugbog sa puting bata. Pagdating ng pulis, puting bata pa rin ang aarestuhin. Kapag nakikita ko ito, sila ang laging sumisita at umaaresto sa mga puting bata. Tama siya. Ang nakita ng buong mundo sa video ni Henry ay yung alam na natin. Iba ang trato sa mga puti kumpara sa hindi puti. At nakita natin itong pagkalat sa bawat institusyon sa ating bansa. Hindi ako makapaniwala, iyakan, pagmamakaawa, pagsusumamo. Alam mo ba kung anong nakakabaliw ngayon? Nakikita mo ba yung kapatid ng tarantadong yon na dapat kasuhal sa baluktot na hustisya? Sinungaling siya! At ang ama. Isang mensahe para sa sinumang gustong maging kinatawan ng komunidad. Paalisin natin ang pamilyang yan sa Southampton. Tara, simulan na! Paalisin sila. Pinagtakpan nila siya. Napanood mo ba ang video? Kahapon pinatugtog ko yon. Hawak ng ama si Henry Nowak nung halos di na siya makapagsalita. Nalulunod siya sa sarili niyang dugo.
Madugo ang bibig niya at nakita raw nilang may 2 pinta ng dugo sa baga niya. Kawawa ang bata, halos di makapagsalita at pinipigilan ng ama. Lumabas ang kapatid at nagsabing, "Oo, nakuha na namin siya. Nandoon siya." At ang mismong mamamatay tao, pati ang nanay nila at ang nanay ng mamamatay tao, ay itinago ang kirpan o ang kutsilong ginamit para saksakin si Henry Noah. Parang buong pamilya ay kasabwat. Nanay lang ang napatunayang nagkasala, pero di pa nasentensyahan. Nasentensyahan na ang mamamatay tao. Kumusta naman ang kapatid at ama? Paano sila? Dapat silang lahat makulong at dapat silang lahat ipa-deport. Mangyayari yan. Kailangan ninyong gawin ang mga bagay na ito para magpadala ng mensahe. Sa tingin ko, ito na. Dapat kayong matakot, lalo na ang mga hindi taga rito. Di ka mapapahamak kung wala kang ginagawang krimen. Walang mangyayari. Hindi ako nag-aalala tungkol dito. Wala akong inaalalang kahit ano. Bakit? Bakit hindi ako natatakot sa kahit ano? Isa akong kayumanging lalaki. Sinasabihan ako ng mga tao na parang madadami ka rin dito. Sabi ko, sige, alam mo yon. Una sa lahat, kung mangyari man, mangyayari yon. Dahil mas mahalaga ang pagsalba sa kanluraning sibilisasyon kaysa sa buhay ng isang individual na tulad ko. Sige. Pero hindi ako natatakot na mangyayari yon. Hindi ko nararamdaman yun. Hindi yon mangyayari sa sinumang nagpakita ng kagustuhang makiisa at makibagay at magpakita ng respeto at pagmamahal sa bansang nagbigay sa kanila ng lahat at hindi humihingi ng espesyal na pribilehiyo. Kung gusto mo maging ganon, ako si Hari Sultan. Ipinagmamalaki ko na kaya ako maglakbay sa buong mundo gamit ang aking Australianong pasaporte. Ipinagmamalaki ko yon. Kapag ako ay nasa ibang bansa, hindi ko sinasabi na, "Hey, ako ay Pakistani." Hindi na nagtatanong ang mga tao ngayon. Pero gusto ko pa rin yon. Bakit ako mag-aasal na parang Pakistani o kayumanging Muslim na lalaki? Bakit? Kung mahal mo ang pagkakakilala na yan, dun ka na lang tumira. Kaya ngayon, kailangan pilitin ang integrasyon at asimilasyon. Nag-integrate ang mga tao dahil kailangan nilang maging bahagi ng ekonomiya at sistema ng benepisyo. Kaya kapakipakinabang ang integration. Pero dapat talagang mag-assimilate. Walang espesyal na pribilehiyo. Pasensya na. Masuwerte ka na pinapayagan kang magsuot ng tradisyonal mong damit, pero balang araw mawawala rin yan. Kailangan talagang mangyari yon, gaya ng ginawa ng ibang bansa, tulad ng Pakistan sa Bangladesh. Nakakagalit na pwedeng mamili ang pamilya niya rito sa lungsod sa susunod na linggo at madaanan pa ang kapatid na Walanhi yang tumulong sa pagpatay kay Henry. Ang katotohanan ng malaya, siyang naglalakad sa mga kalsada ay nakakabaliw. Pasensya na, magandang punto yan, Diyos ko. Kita mo, palaging sinuportahan ni Tommy Robinson ang komunidad ng Sikh. Palagi. Pwede mong makita na marami siyang natanggap na batikos mula sa mga tunay na nasa dulong kanan, mga rasista, at mga mapanghusga dahil sa pagsuporta niya sa mga Hindu at mga Sikh. Ngayon, muli, kailangan maintindihan ng komunidad ng Sikh na hindi ito kolektibong paninisi sa inyo. Ang lipunan ng bansa ay nagbabago at gumagalaw. Hindi na rin papayagan ng mga espesyal na pribilehiyo. Yun lang. Tungkol lang ito sa mga pribilehiyong iyon. Paalisin sila! Paalisin sila! Paalisin sila! Nakita ko ang isang video niyan na naglalakad sa mga kalsada kaninang umaga. Naglalakad siya sa mga kalsadang ito kaninang umaga. Iyan ang kapatid na lalaki. Ang kapatid na tumulong. Pag pinag-usapan sila, paalisin na lang. Kapag pinag-uusapan ng ustisya, hindi ito mangyayari hanggat hindi napapanagot sa kaso ang mga pulis na yon. At dapat mangyari yon. Narinig ko na isa sa mga inaresong pulis ay nag-resign lang. Ayaw namin mag-resign lang siya. Kulong! Gusto namin makulong siya. Prison! We want him in prison! Madaling luso. Na yon, puti ang mga pulis na yon. Kolektibo ba nilang sinisisi ang kanilang sarili? Hindi. Pero sa totoo, oo. Sa totoo lang, sabay-sabay nilang sinisisi ang kanilang bansang puti sa paglika ng bansang may magkakaibang antas ng batas. Mahalagang tingnan minsan ang mas malawak na larawan at mga patakaran sa mas malaking saklaw. Napakadaling lusot! Ikulong siya! Ikulong mo siya. Wala ni isang pulis ang kinasuhan kahit pinayagan nilang gahasain ang henerasyon ng ating mga anak na babae. Wala ni isa. Umalis silang lahat. Nadala ang kanilang pensyon. Lahat sila umalis na may mga pensyon nila. Ganon din dito. Magre-resign ka na may buong putang inang pensyon. Hindi sapat yan. Alam namin. Alam nyo rin lahat na nanonood. Kung hindi puti si Henry, hindi siya pinusasan. Kaya sa mga nagsabing, hindi ito tungkol sa lahi, tungkol ito sa lahi. Pinatay siya dahil puti siya. Pinusasan siya. Kilala mo ba ang pumatay? Hindi siya pinusasan. Kahit nalaman nilang 5 beses niyang sinaksak
hindi pa rin siya pinusasan, putan ina. Bakit? Hindi siya pinusasan sa loob ng police car. Hindi rin siya pinusasan sa presinto. Dinala pa siya sa presinto para pumili kung anong putang inang pagkain ang gusto niya. Iyan ang espesyal na trato sa mga hindi puti. Yung puting lalaki na walang ginawa, pinusasan pa rin. Yung mamamatay tao na may hawak na kutsilyo at sumaksak ng 5 beses, hindi pa rin pinusasan. Nandun siya para makita ng lahat. Marahas ang pagpatay na yon. Hindi siya inaaresto dahil sa pamemeke o white-collar crime, kundi dahil sa marahas na krimen. Hindi lang ito tungkol kay Henry. Pwede salang anak mo si Henry. Pwedeng anak mo si Henry. Ang tagal lang itong nangyayari sa bawat bayan at lungsod sa buong bansa natin. Kami na mga puti, parang pamalawang uri ng mamamayan, ang turing sa amin ng sariling gobyerno at kapulisan. At kailangan mong tingnan ang pagpapatupad ng batas. Nandito na ang lahat na yon, pati ang paraan ng kanilang pagpapatupad at pagtuturo. Ito ay indoktrinasyon sa loob ng kapulisan. Ipinapakita dito ang akusasyon ng rasismo, ang mga microaggression, white privilege. Lahat ito ay nasa Hampshire Police Training Guide. White privilege? Alam ba ni Henry yon? Tingnan mo, may white privilege pa siya sa sahig? Sinabi ko kahapon na dapat nating tingnan ang training module nila. Sigurado akong na-brainwash sila ng white racism. Ilagay sila sa pinakailalim dahil racism ang pinakataas. Kahit may nasaksak na patay o may marahas na krimen, hindi. Ang puting lalaki pa rin ang may kasalanan. Hayaan ninyong ipakita ko ang nangyayari sa Southampton. Tama si Tommy, isa sa mga pulis na sangkot sa pag-aresto kay Henry Nowak ay nag-resign. Pero hindi sapat. Southampton. Tingnan niyo ang riot gear nila. Hindi natin usual makita ganitong riot. Hindi nila ginagamit ang riot gear kapag pro-Palestine na nagpoprotesta. Pero ngayon inilalabas nila ito. Kaya nagagalit ang mga lokal at sila pa ang nauunang magpasimula ng gulo. Saan ang simpatya nila para sa mga ito? Yung parehong simpatya na ipinapakita nila sa pro-Palestine na grupo. Ipinapakita nila ang simpatya dahil marami silang pinagdadaanan. Kaya dapat tayong maging sensitibo sa nararamdaman nila. Pero dito, eksaktong ganoon ang ginawa nila pagkatapos mapatay yung 3 batang babae sa Southport. Eksaktong ganoon ang ginawa nila noon. Inaway nila sila. Dumating sila na may riot gear, mga aso, kabayo, tapos naggalit ang mga tao. Para sa akin, sinadya nila yon para magamit na dahilan sa paghihigpit ng pagpapatupad. Hayaan kong sabihin sa'yo, Keir Starmer, huli mong sinubukan yon at pumalpak ka. Ang Southport Massacre ang malino na dahilan dahil sa naging tugon mo roon. Iyon ang dahilan kung bakit natapos agad ang honeymoon period mo. Alam mo, nakuha niya ang isa sa pinakamalalaking mayor dyan itong mga taon. Pero hindi siya nagkaroon ng honeymoon period na kadalasan natatanggap ng mga bagong leader sa unang 3 o 4 na buwan na walang pumupuna. Tingnan natin kung anong mangyayari. Pumasok siya, ewan ko, Mayo o Hunyo yata. Tapos, nangyari ang insidente sa Southport noong ika-30 ng Hulyo, 2024. At boom! Lumabas siya na may mga nakakaawang talumpate. At pagkatapos, bigla siyang nagbago halos magdamag. Lahat ng tao sa bansa ay tumalikod sa kanya dahil sa nakakahiya niyang asal. Tingnan mo galit ang mga tao. Ipapakita ko ang video na ito. Tama lang ang galit nila. Kaya bakit hindi nila ipinapakita ang simpatya sa mga taong ito? Sa tingin ko, sa clip na ito, pinapakita nilang hindi sila masyadong strikto. Kaya nga, ipinapakita ng kaliwa ang clip na ito at sinasabing, tingnan nyo, dapat pupulis ang mga ito pero ngayon, tingnan nyo sila. Kaya, tingnan natin. Kasama ako dito. Hindi na ako pwedeng umatras na yon at gumawa ng mga ganitong bagay. Ganoon ba? Nakakadiri. Nakakadiri talaga. Ikaw ay? Yan study hall mo, umupo ka, Nick! Ipakita ang respeto mo kay Henry! Tingnan mo ang mga racist na to. Oo, hindi siya puti. Pero makabayan siya dahil kultural siyang Ingles. Hindi ito racist na kilusan. Ito ay isang nasyonalista at makabayang kilusan. Sa kasaysayan, palaging inaalagaan ng tao ang kanilang tribo. Iyan lang ang mga kaluraning Europeo ang nag-isip na mas magaling tayo kaysa ngayon. Lampas na tayo sa tribalismo at nasyonalismo dahil sa mga malinaw na dahilan, lalo na't hindi magandang halimbawa ang ika-20 siglo kung bakit dapat maging mas nasyonalista.
Ngunit masyado nilang naitama ang problemang yon. Mahalaga pa rin ang nasyonalismo, lalo na kung hinahayaan maging tribo-tribo ang mga tao sa paligid mo. Pinapayagan ng mga Sikh magsuot ng gusto nila. Hindi ko tinatarget ang Sikh community. Alam kong mabubuti silang mamamayan. Hindi natin sinisisi ang komunidad, pero prinsipyo ang usapan. Pinapayagan ng mga Sikh na ipagmalaki ang pagiging Sikh, magkaroon ng pribilehiyo, at magdala ng kirpan. Pinapayagan ng mga Muslim na gawin ang gusto nila kahit may daan-daang teroristang pag-atake at libu-libo sa kanila ang naroon. Listahan ng mga terorista. Sa kabila ng lahat ng yon, meron pa rin silang mga espesyal na pribilehiyo. Sila pa rin ang itinuturing na pinakamalalaking biktima. Pinoprotektahan pa rin sila. Ang kanilang relihiyon ay pinoprotektahan laban sa kritisismo. Mayroon tayong de facto na mga batas laban sa pambabastos sa relihiyon sa Britanya. Ipinagmamalaki nilang maging Muslim, ipinagmamalaki nilang maging itim, kapangyarihan ng mga itim. Black Lives Matter. Isa lang ang komunidad na di pinapayagang maging tribo, ang katutubong komunidad. Hindi ito dahil sa lahi. Alam kong nagiging etniko sila at lumalakas ang puwersa nila. Tingnan mo, malinaw ang larawan. Hindi ito isang ethno-nationalist na kilusan. Isa itong civic nationalist na kilusan. Itong lalaking ito sa lahat ng layunin at dahilan ay isang Ingles. Isa siyang Briton. Itong lalaking ito ay Briton din. At parehong silang kitang-kitang galit sa kapwa nilang puting British na pulis. Dahil may batang puti na napatay at hindi inalagaan. Simpleng dahil lang siya ay puti. Kahit sang-ayon ka man o hindi sa paglalarawang ito, kailangan mong maintindihan na umiiral ang ganitong damdamin. Ang hindi pagpapansin sa damdaming ito ay walang patutunguhan. Nakatulong ako sa pagkamatay ng taong iyon. Nagmaneho ako ng 4.5 oras papunta rito. 6 na tao na ang may hawak sa akin. Sawa na kami sa iyo, sa kanya, at sa bawat pulis sa puwersa. Sa kaliwa mo, puro giyera lang ito at sinisira ang bansa. Sawa na kami. Nakakadiri. Nakatayo lang kami. Lampas ka na sa kalakasan. Wala kang pakialam. Why do you say so? Tingnan mo kung paano ang mga tao dito, kailangan mo ipakita ang respeto mo kay Henry. Walang ibig sabihin yon. You'll get off me into... 3 tao na ang nahuli. Gaya ko, laging gumagawa ng ganito. Nakita niya ako. Dapat nakaalis na ako. Wala kang pakialam. Binabaliwala mo lahat. Mas maraming pulis, pare! Walang kailangan magkasakitan mga pare. Hindi kailangan magkasakitan. Hindi ka nila papatayin dahil hindi ka puti. Kaya baka makatakas ka pa. Pero ang kaibigan mo, baka siya pa. Baka siya nga ang gawin nila. Hindi nila ako gagalawin. Kayo lahat, putang ina pare. Hindi nila ako gagawin, tarantado. Yan ang ikaw. Tarantado. Pare, pasensya na. Kumalat ang buong kwento tungkol sa Hampshire. Isa akong estudyante ng kasaysayan. Ganito nagsisimula ang kaguluhan. Ganito nagsisimula ang kaguluhan. Tingnan mo to. Little bit of police brutality. Little bit of police brutality here now. Hindi ko sinusuportahan ang mga asal na ito. Ibinabalita ko lang. At matagal ko na itong ipinapahayag. Kaya sasabihin ko na, ayan, sinabi na namin sa inyo. Sinabi na namin sa inyo. Stuff away over the people's gardens. Alala ko tuloy ang kaguluhan sa Southport. Hindi ko alam kung paano nila tratuhin ang mga taong ito. Malinaw na pananakit ito. Pwede siyang makilala, pero di ko alam bakit ginagawa ng tao ito. Makikilala siya. Nagamit sila ng facial recognition. Kaya, kung mananakit ka ng tao, oo. Gagamitin nila yon. Pero kailangan ito. Pero mangyayari ba yon? Magnanalo ka ba sa ganung paraan kung gigipitin mo ulit ang mga tao? Sa tingin mo, gagana yon? Sige, subukan mo. Subukan kasuhan pa ang daan pang tao dahil sa paglabag sa kaayusan. Oo. Ilagay mo sila sa kulungan ng 3 taon. Ginawa mo na yan. Sinubukan mo na yan 2 taon na ang nakalipas pagkatapos ng kaguluhan sa Southport. Ano nangyari? Ano naabot mo? Nawala ba ang far-right? Hindi. Lalo pa itong lumaki at lumakas. 2 tutiya-kiya. Kaya hanggat hindi mo naunawaan, hanggat hindi mo tinutugunan ang mga pangunahing isyung namumuo sa ilalim ng ibabaw, hindi mawawala ang problemang ito. Tingnan mo ito. Tayong lahat, sumisigaw! Hindi ko kaya sa break! Sa itaas ng break!
Huminga, hindi ako makahinga. Ikaw ang nagsimula nito. Iyan ang ginawa mo pagkatapos kay George Floyd. Hindi ako makahinga. Hindi ako makahinga. Bakit ka galit na ginagawa ng mga puti ang ganoon? Sinasabi ang parehong bagay. Dahil nagkataon, ang huling mga salita ni Paul Henry Nowak ay, "Hindi ako makahinga." Kaya nangyayari ito. Hindi ako makahinga! Hindi ako makahinga! Hindi ako makahinga! Tingnan mo. Si Shabana Mahmood mukhang patitigilin na sila. Hindi talaga katanggap-tanggap ang mga eksena ngayong gabi sa Portsmouth. Nanawagan kahapon ng pamilya Nowak na huwag gamitin ang pagkamatay ni Henry para magdulot ang pagkakabaha-bahagi, galit o tensyon. Pasensya na. Oo. Tingnan mo, hindi mahalaga kung anong personal na paniniwala ng pamilya ni Henry. Pero hindi nila pwedeng diktahan kung anong direksyon o landas ang tatahakin ng bansa. Hindi dapat gamitin ang trahedyang ito para mag-udyok ng karahasan at kaguluhan. Oo, sangayon ako sa'yo. Hindi dapat magkaroon ng karahasan. Hindi dapat magkaroon ng kaguluhan. Dapat ay mapayapang protesta lang. Dapat ay may panawagan para sa deportasyon ng pamilya. Dapat may panawagan na aristuhin at usigin ang mga miyembro ng pamilya tulad ng ama at kapatid na lalaki na mas sumadlang sa takbo ng hustisya kaysa sa kanilang ina. Dapat ay may pag-usig sa mga pulis na sangkot. At dapat ay magkaroon ng kumpletong pagbabago sa pagsasanay ng mga pulis. 100% ginagarantiya ko sa iyo na sila ay sinanay gamit ang mga ideological na linyang woke. Ganoon sila sinanay. Isang aliman na pulis ang namatay. Naipakita ko ito sa video kahapon. Panurin mo. Salamat sa mga pulis na matapang at kalmado sa harap ng nakakahiya at marahas na pag-atake ngayong gabi. Libo-libong sumisigaw. Hindi ako makahinga. Tayong lahat! Putang ina ninyong lahat! Putang ina ninyong lahat! Kamangha-mangha kakabasa ko lang ng tweet ni Shabana Mahmood. Inokondena niya ito. May sumisigaw ng hindi ako makahinga, kaya di sila makapagprotesta. Iyon ang punto niya. May mga kaguluhan, oo, hindi dapat mangyari. Pero marami talagang ganito. Mga kaguluhan ng Black Lives Matter matapos mapatay si George Floyd. Naalala mo ba ang mga eksenang yon? Ganito siya sumagot noon. May mga lumapit sa akin tungkol sa mga protesta sa US matapos ang pagpatay kay George Floyd. Hindi raw siya pinatay, kundi namatay sa sobrang fentanyl. Ginawang isyong politikal ito. Ibinabagi ko ang kanilang galit sa kalapastangan ng ito. Maaari mong basahin ang aking liham dito. Mas maraming kaguluhan ang nangyari matapos mamatay si George Floyd kaysa matapos mamatay si Knox. Alam kong nagiging magulo na ito. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Siguro madaling araw pa lang sa UK kaya di ko alam ang mangyayari ngayong araw. May kutob ako na magre-respond ang gobyernong Labour sa paraan na palagi nilang ginagawa. Maghihigpit sila laban sa mga taong ito at lalo lang nilang maiinis ang publiko sa Britanya. Kaya sige, gawin nila. Hindi ito magtatapos na maganda para sa kahit sino talaga. Ayaw namin ng kaguluhan sa lipunan. Ayaw namin ng malawakang kaguluhan sa lipunan. Ayaw namin ng kaguluhan sa bansa. Ayaw namin. Gusto namin ng pagkakaisang buo sa lipunan. Kaya sinabi kong, dapat kusang isuko ng British Sikh community ang kanilang kirpan at sumama sa panawagang paalisin ng pamilya. Yun lang. Kailangan nilang gawin yon. Hindi ito kakaiba. Bago ang 2019, hindi sila pinapayagang magdala ng kanilang mga kirpan. Nailista ko na sa inyo lahat ng mga bansang ito kung saan hindi sila pinapayagan magdala ng kanilang kirpan. Kumupunta pa rin sila doon, naninirahan pa rin sila doon, nagtatrabaho pa rin sila doon. Bakit ayaw ninyo magbigay kahit kaunti? Dahil sa tingin ko, ganoon talaga ang ugali ng tao. Likas na makakaptribo ang mga tao, mga kaibigan. Pasensya na. Lagi at lagi, doon lang talaga bumabalik yan. Ang mga Muslim ay mag-aalaga sa kapwa Muslim. Ang mga Sikh at Hindu naman ay mag-aalaga sa sarili nila. Bigo ang multikulturalismo. Ang ideya na bigyan ng espesyal na pribilehiyo ang ibang kultura kapalit ng sariling kultura ay hindi talaga magtatapos ng maganda. Kapag nagbibigay ka sa ibang komunidad tulad ng mga Sikh, bawal sa amin magdala ng armas. Pero may espesyal kayong pribilehiyo. Mga Muslim, ipagbabawal namin ang mga Kristiyano. Pasensya na, pinapayagan ang pambabasto sa Kristyanismo. Pero para sa mga Muslim, may espesyal na pagbubukod.
Magpapatupad tayo ng batas laban sa hate speech para protektahan ang Islam mula sa kritisismo at ituturing na magkapareho ang Islam at mga Muslim. Sa tuwing binibigyan ng mga espesyal na pribilehyo, may nawawala sa sariling kultura. Palagay ko, alam na ng mga katutubo, kaya nila sinasabing tama na, ayaw na nila at hindi na nila titiisin. Good luck, Year Starmer. Kung susupilin mo sila, hindi ito mawawala.